Hello, isang magandang morning sa inyong lahat mga agri-farmers. Happy Sunday. Ito po yung status ng ating ampalaya. Nag-umpisa na pong gumapang yung ating ampalaya, agri-farmers. So, kaunti pa lang. Hanggang dun sa dulo. Ito banda. Ay, nag-abono tayo kahapon, hindi natapos. So, meron ng mga bunga yung ating ampalaya. Oh. Ayan. Kunti-kunti pa. Ito yung itsura. So, gagawin natin mamaya, spray tayo. At saka tuloy tayo sa pag-abono. Ayun, mga bunga na. Oh. Ito doon sa kabila. Umpisa ng kumapal. So hindi masyadong makapal yung siding natin. Kasi sa pangalawang tuway na tayo nagpabunga. Ito yung itsura. Dati kasi pati dyan sa baba. Nagkaganito. Kumakapal. Ito yung mga bunga niya. Oh. Yan. At nag-umpisa na yung dumami. Yan yung mga bunga na. So spray tayo mamaya. Kasi may mga uod. Yun. Yan. So, may progress na talaga yung ating ampalaya. Oh. Thank you Lord. At inulan tayo. Nakahigop yung ating ampalaya ng tubig. Dito sa taas. Oh, meron ng mga toy-toy. Variety nga pa lang ito agri-farmers ay Galaxy Max. Kasi wala na tayong Galaxy nakikita sa palengke. Meron na pa yung palang malaki. Oh. Pangkain lang to muna kasi ito yung mga pinakaunang bunga. Ito yung mga kasunod. Oh. So yun, biglang kumapal na banda dito. Yun, may mga toy-toy. Ito yung itsura. Oh. Nasa pangatlong twine na siya. Ito yung pangatlong twine. May iba na sa pangatlong twine ha. Meron ding iba sa pangalawa pa. So malawak itong ating field. At pasensya na kayo, napakatagal kong nakapag-upload kasi nga daming trabaho natin dito sa field. Kita nyo naman na ito, pinalinisan pa natin to. Pinapahagbas. Tawagin dito sa amin. May mga kumapal na banda, meron pa rin humahabol. Yan, naghahabol pa to. Ito yung mga, dito na siya sa pangatlong twine. No? So, sa ating atip, continue tayo dyan. So, pause muna. Ito na yung bunga niya, agri-farmers. Oh. Medyo pantay-pantay na dito banda. Yung mga ganito yung mga prepared natin. Ito, mga nakasunod. Yan. Meron na rin dito sa taas banda. So, katatapos natin nag-spray. Uuwi na tayo mamaya. Yan. Marami talaga magbunga si Galaxy Max. Kaya lang iba yung diskarte natin dito. Siguradong mas matakaw to sa abono. Kasi nga madaming bunga. Gaya nito. May malaki nang pwedeng harbisin. Katapos meron pa namang dalawa. Pangatlo dun sa taas. So kailangan yung abono natin. Siguro yun, after harvest pakain. Talagang ganun at mataas-taas konti yung dosage kaysa dati nating technique na ginagamit.
never mind sa damo kasi na grass cutter lang natin yan. Importante ito yung bed, oh. Ito yung ating i-maintain at saka yung pagsanga niya dito sa bandang taas. Oh, ito. Yan. Meron na tayong malaki dito sa bandang taas, oh. Yan. Ito yung bunga niya. Ito rin. So, hanggang doon lang, agri-farmers. At ipakita ko naman sa inyo yung ating pipino doon. Ito na yung ating pipino, agri-farmers. So, hanggang doon sa dulo. Dito rin banda. Hanggang doon din. Dito rin. O, yan. Pipino lahat yan hanggang doon sa dulo. Ito. So, dalawang dahon na siya. Ito. Magtatatlong dahon na. Hanggang doon pa rin. So, 8 na rows. Ito yung isang block. Saka dalawang block to. Kasi ito yung dating ampalayahan natin. So, 16 rows. Yan lang. Yun, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rows. Dito rin 8. So, yun. 16 rows lahat. Dito rin, oh. Yan, pipino din yan hanggang doon. 8 na rows pa rin. Tapos na tayong mag-spray, agri-farmers. Maintain lang natin yung white flies tsaka yung fruit fly kasi maraming fruit fly dito kasi yung mangga inisprayhan na nila. Pagkatapos pag mag-spray sila ng kanilang mangga, yung fruit fly bumibisita sa ating area, so spray din tayo para punta din sa ibang area. So yun lang yung prevention natin, fruit fly at saka white flies, kasi sila yung mga carrier ng mga disease kumbaga. Kasi sa kabila meron tayong kapitbahay dyan na may talungan, marami ring white flies. So more on monitoring tayo sa ating ampalaya tsaka itong ating pipino. So dalawang crop lang muna tayo ngayon. Meron tayong siling labuyo pero di pa tayo makapag-harvest kasi hilaw pa yung iba. Hanggang doon lang muna kasi uwi pa tayo kasi napakainit. Siguro sa hapon magsimula na tayo ng ating release sa ating pipino. So ngayon pa ay ano lang muna, relax lang muna kasi tapos ako mag-abono, drench, pagkatapos spray. Yung partner natin hindi nakapunta kasi medyo busy siguro siya. So tayo lang muna nandito ngayon sa area. At abang-abangan nyo, agri-farmers, kasi magko-content na tayo ng ating mangga. Maybe pagka ano na tong ampalaya na to, kumbaga natigok na, kung matapos na yung buhay ng ating ampalaya, siguro mga March, abang-abangan nyo kasi i-share ko sa inyo kung paano magpabunga ng mangga. Gaya nga ng sinabi ko ng mga previous vlog na huminto lang muna tayo kasi ano tayo ng pondo para sa ating kapital para sa mangga, kasi hindi biro yung pagmamangga, malaki yung kapital natin. Hingi lang ako ng dispensa, pasensya na kung matagal tayong hindi nakapag-upload mga agri-farmers kasi nga daming trabaho dito, sobra. Kasi nag-open kami ng aming pipino area rin. Marami-rami din ito kasi mga 2,000 na puno siguro to mahigit, or mga kulang-kulang, mga higit kumulang 2,000 na puno lang. So matrabaho, tsaka dito yun sa ating ampalaya. Naglagay na tayo ng building sa taas, o tagtatlong twine lang muna kasi pa lang siya, umpisa pa lang siyang gumapang. So abang-abangan nyo na lang kung hanggang matapos itong lahat ating building. So pasensya na talaga kasi napakatagal kong hindi nakapag-upload. So hanggang doon lang muna. So abangan nyo na lang yung ating content sa pagmamangga. Ipapakita ko yung kung paano natin kinokondisyon yung mangga pagkatapos inisprehan natin ng inducer hanggang sa ito ay mamunga tsaka mabalot hanggang sa ma-harvest. So abang-abangan nyo kasi doon sa mangga mas marami tayong magandang mai-share sa inyo
mga klase ng mga chemicals na ginagamit natin, at saka yung mga organic at saka inorganic na mga pataba, or kumbaga yung mga foliar fertilizer, at saka yung mga micronutrients at saka macronutrients. At saka lang yung quality ng ating mangga. I-share ko sa inyo kung paano makapag-harvest ng magandang quality. So mataas yung quality ng ating mangga. So abangan nyo na lang sa mga susunod nating vlog. Siguro ano pa ngayon, mga sa March pa tayo, so may 4 na buwan pa tayo, kasi mag-December, January, February, March, so mga 4 na buwan pa. Kasi itong ampalaya lang yung hinihintay natin na tapos na ito area. Hindi na pwedeng tamnan kasi kita nyo naman malaki na yung saging. So pag malaki na yung saging, kung magtanim ka man, hindi na talaga maganda yung tutubo, kasi nga may naka-intercropping. So doon tayo mag focus na naman sa ating mango production. So share ko sa inyo yun. So abangan nyo na lang kasi ibang content na naman yun. So fruit trees na naman tayo, hanggang sa share ko sa inyo yung pag-market na naman. Punta tayo ng Luzon, Visayas, at saka iba't ibang lugar, kasi magmamarket tayo ng ating mangga. So abangan nyo mga agri-farmers, kasi masasaksihan nyo at makikita nyo ang mga development sa ating magiging hinaharap.